Good day everyone, welcome for another video. Sa mga oras na ito, atin na muling saliksikin ang salita ng Panginoon na makikita sa The Voice, Speech and Song, page 30. Nasa chapter 4 na po tayo, entitled Kahalagahan ng Edukasyon sa Pagsasalita. So, tunghayan po natin ang topikong ito na gaano kahalaga ang pagsasalita. Sabi dito, pinakamahalagang sangay. Ang talento sa pananalita ay dapat pag-aralan ng mabuti at maingat na bantayan. Ito ang pinakamahalagang sangay ng edukasyon. Ngunit isa na nakalulungkot na napapabayaan sa lahat ng ating mga samahan, ang kapangyarihang makipag-usap sa ating mga kasama ay maaaring isang malaking pagpapala o isang malaking sumpa. So dito mga kapatid, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagsasalita o yung talento ng pagsasalita. Dahil nasa choice na po natin ano yung topiko na ating i-discuss, ano yung topiko na ating mga sasabihin. At dalawa lang pagpipilian natin. Either ito ay pagpapala o nagsasalita ka na yung pinapanalangin ng iyong mga sinasabi at yung mga nakakarinig ay magiging pagpapala ito sa kanila o isang malaking sumpa. So itong dila natin mga kapatid, ginagamit ito ng kaaway kung hindi din tayo maging mapagbantay. Kaya nawa pang mga kapatid, isipin nating mabuti kung gaano kaimportante ang talento ng pagsasalita dahil ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng babala patungkol dito. Binibigyan niya din tayo ng halimbawa kung paano natin ito i-exercise, paano natin ito gagamitin. Mahalagang paksa para sa ating mga paaralan. Ang edukasyon ng pagsasalita ay hindi dapat pabayaan sa ating mga paaralan. Yaong mga pumapasok sa lipunan na may pagnanais at determinasyon na maging gaya ng iniutos sa kanila ni Kristo ay hindi papayag sa di-kristyanong pag-uusap. Sisikapin nilang katawanin si Kristo sa pamamagitan ng kanilang espiritu at mga salita. So dito mga kapatid, makikita natin sa mga Christian school, kinakailangan na matuto tayo paano ang Kristiyano o paano magsalita ang isang Kristiyano. Pinapakita niya ba sa kanyang mga sinasabi si Kristo? Ipinapahiwatig niya ba ang karakter ng Panginoon? Ito ba isang pagpapala sa mga taong nakakarinig? So unawain nating mabuti kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon na sabihin natin, na maihatid natin sa mga tao upang maging pagpapala ito sa kanila. Dahil tayo ay parang representante ng Panginoon sa kanila. Kung alam mo ang katotohanan, magiging aware ka, magiging mapagbantay ka sa sasabihin natin at sa ating mga iisipin kung ano ang lalabas sa ating mga bibig. Nawa ang ating mga puso ay mapalinis ng Panginoon upang ang lahat ng mga bagay na ito at ang lahat ng ating gagawin ay magbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Pinabanal na pag-uusap. Ang liwanag na ibinigay sa akin ng salita ng Diyos ay ang pananalita ay kailangang magbalik loob at magpabanal. Hinihiling ng Panginoon na ang edukasyon ay dapat ibigay sa agham ng pakikipag-usap. Ang mga guro na ito ay labis na inabuso at nabaluktot. Hindi ito pinangangalagaan bilang isang mahalagang regalo mula sa Diyos na gagamitin upang luwalhatiin ang kanyang pangalan. So mga kapatid, maraming mga taong magaling magsalita, magaling umawit, maraming talento sa kanilang buhay, ngunit mali ang kanilang paggamit. Imbis ang lahat ng bagay na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay magagamit sa kanyang gawain. Kung paano natin luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan, mali ang paggamit ng mga tao dito. Bakit? Dahil sa kanilang kapabayaan, hindi nila makokontrol ang kanilang mga sasabihin. Kaya nagiging sumpa ito sa mga nakakarinig. At higit sa lahat, sa ating mga iniisip, sa ating imahinasyon, sino ang laman ng puso natin? Makikilala ito mga kapatid, hindi ito matatago. Dahil kung sino tayo sa harap ng Panginoon, anuman ang gagawin natin, hindi ito maitatago. Kahit na saan tayo magpunta. Kilalanin natin ang ating mga sarili. Saliksikin natin ang ating mga puso. Kung si Kristo ba ang naglalaman nito? Tingnan natin, isipin natin mabuti.
Ano ang dapat nating gawin upang parangalan siya? Ginagamit ba natin ang ating mga talento para ikaluluwalhati ng kanyang pangalan? Dahil ito po yung pinaka-purpose bakit niya tayo binigyan ng talento, upang magamit sa kanyang gawain. At higit sa lahat, kinakailangan na bukal sa loob natin na magpagamit sa gawain ng Panginoon. Dahil sa buhay natin ngayon, kahit gaano pa kadami ang ating mga talento sa pagsasalita o kung ano-ano pa ba, kung hindi ito magagamit o hindi kapayag na gamitin ito sa Kanya, kukunin yan ng Panginoon at ibibigay sa mga taong willing na gumamit nito. Kahit isipin natin mga kapatid, kung sa tingin mo napakakonti lang yung talentong binigay sa'yo, pero kapag in-exercise mo yan, ginamit mo yan sa wasto, mai-improve yan at dadami yung talentong meron ka. Ang mga salita ay isang kapangyarihan para sa mabuti o masama. Isang amoy ng buhay sa buhay o ng kamatayan sa kamatayan. Ang mga piling salita ay dapat bigkasin ng mga taong maglilingkod kay Kristo. Ang mga walang kwentang salita, pagpadalos-dalos, karaniwang mga salita, pakikipag-usap para sa kapakanan ng pakikipag-usap. Kung kailan mas mabuti ang katahimikan ay isang kasalanan. Yun mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon, very clear po na sinasabi sa salita ng Panginoon, na kung binibigyan ka ng time na magsalita, dun ka magsasalita. Pero kung time din na manahimik ka, tahimik. Dahil may mga bagay tayo minsan na nakakaligtaan na gawin, lalo na sa pagsasalita. Halimbawa na lang, paano magsaway sa isang kapatid. Baka nahihiya ka ng magsaway, ay may bibig tayo na ginamit or gagamitin ng Panginoon para sawayin ang isang tao. Kaya kapag ka ang isang tao, nakikita mo yung kahinaan niya, ipanalangin mo. At kung nakikita mo yung open sin na nagawa niya, kailangan na sawayin mo. Sawayin natin na may pagmamahal, na si Kristo nga, 'di ba? Willing siyang magsaway. Kinakailangan na tanggapin natin ang mga saway sa atin, lalo na upang makilala natin yung kasalanan na ating nagawa at upang mas parangalan natin si Kristo sa buhay natin at hindi maghahari yung sarili. Yaong mga pinakamadaldal sa salita ay walang mabuting impluwensya sa lipunang kanilang ginagalawan, at ang relihiyon sa Biblia ay hindi dapat iparada ng may pagmamalaki, kundi tahimik na isinasagawa sa mabubuting salita at gawa. So kapag meron tayong talento na ganito, binigyan tayo ng Panginoon, kinakailangan magpakumbaba po tayong lumapit sa Kanya at gamitin ito. Dahil tayo po'y sisingilin ng Panginoon kung mali ang ating paggamit nito. Unawain po nating maigi gaano tayong minahal ng Panginoon at ano yung purpose natin sa buhay, bakit niya tayo pinagkalooban nito. So, kapag pinag-aaralan natin ng masinsinan ng salita ng Panginoon, dito natin marirealize at dito natin mas maunawaan kung gaano ka-importanteng yung mga talento na pinagkaloob niya sa atin. At kapag meron tayo nito, hindi na tayo dapat magyabang. Kinakailangan tapat tayong gumamit o tapat tayong gamitin ang mga talentong ito, lalo na sa pagbibigay ng mensahe sa pabalita ng katapusan ng mundo, na ipakilala si Kristo sa mga taong ating nasasalamuha, kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran, ano yung karakter na pinapakita natin, lalo na sa mga kaibigan at mga nasasalamuhan nating tao. Kinakailangan maging tapat po tayo sa maliliit na bagay upang maparangalan natin ang ating Panginoong Hesus. Masama ang pagsasalita ng mali. Pansinin ang mga salitang ito at hayaang maghari ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Kung gagawin mo ito, isang baha ng mga salita na walang kabutihan ay hindi bubuhos mula sa iyong mga labi. Na dooy tinawag naman kayo sa isang katawan at kayo'y magpasalamat. So mga kapatid, tayong lahat na pinagkalooban ng talento ng Panginoon sa pagsasalita, sa pag-aawit at sa kahit ano pang mga talento na yon, nawa ay magamit ito sa kanyang gawain, dahil tayong lahat ay konektado sa katawan ni Kristo. Kung ang nagagawa natin ay hindi magawa sa iba, at may nagagawa silang hindi rin natin nagawa, kanya-kanya po tayong talento at lahat ng ito gagamitin ng Panginoon para sa kanyang purpose, para matapos ang kanyang gawain. At nawa makipag-cooperate po tayo na gawin, sabihin, pag-usapan ang salita ng Panginoon
upang ito ang maghari sa ating mga puso. At unawain nating mabuti gaano tayo minahal ng Panginoon na pinagkalooban niya tayo ng lahat ng bagay, lahat ng pagpapala, lahat ng talento, at ito po ang gagamitin natin para maparangalan siya. Dahil nasa mga huling araw na po tayo at kung meron tayong ganitong talento, kailangan po tayong magpasalamat sa Kanya at nalalaman natin na tayo ay iisa lamang sa Panginoon. Manahang sagana sa inyo ang salita ng Diyos sa buong karunungan, na nagtuturo at nagpagpapaalalahanan sa isa't isa sa mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na umaawit na may biyaya sa inyong puso sa Panginoon. At anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na magpasalamat sa Diyos at Ama sa pamamagitan niya. So dito mga kapatid, napakaganda, no? Binibigyan talaga tayo ng babala ng Panginoon kung paano natin gagamitin ang talento na pinagkaloob niya sa atin. At anuman ang ating gagawin sa ating mga salita, sa ating mga gawa, gawin natin itong lahat sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus upang ang lahat nating mga effort o ang ating mga pagsisikap ay magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat ng ating naangkin sa mundong ito ay kinakailangan nakasentro si Kristo. Gawin nating top priority sa ating mga puso ang ating Panginoon upang sa lahat ng bagay na ating hinihingi ay ipagkakaloob niya yan ayon sa kanyang kalooban. At isipin natin na saliksikin natin ang ating mga puso kung gumagawa ba ako na naaayon sa kanya. Ito ang edukasyon na kailangan natin sa ating mga paaralan. Ang padalos-dalos, walang ingat na paggamit ng kagamitan sa pananalita ay nakasalalay sa pundasyon ng halos lahat ng mga kaguluhan sa simbahan na umiiral. Ang masamang pagsasalita ay dapat ituring bilang isang masamang gawain na napapailalim sa paglilitis sa simbahan at paghihiwalay sa pagiging miyembro ng simbahan kung magpapatuloy, sapagkat ang simbahan ay hindi maiayos sa anumang paraan. So mga kapatid, be careful po talaga tayo sa ating mga salita. Dahil kahit miyembro pa tayo sa isang organization, sa isang simbahan, sa isang iglesia, mga kapatid, at kapag ginamit ng kaaway ang ating mga salita, delikado po. Dahil baka nakakasakit din tayo sa kapwa natin, sa kapwa kapananampalataya natin, sa ating mga sinasabi. Kaya nga kinakailangan na ipanalangin po natin. Kahit tayo ay magsasaway sa isang tao, sa isang kapatid, kinakailangan na ipanalangin natin. Ano yung dapat kong sasabihin? Ito ba'y naaayon sa banal na kalooban ng Panginoon? Upang ang Panginoon na pong bahala magbukas sa puso ng isang taong sinaway mo, at dito niya marirealize kung gaano kasama ang kanyang ginawa. Para makita niya sa kanyang buhay, ang kanyang sarili na napakadumi, at si Kristo ang papasok doon at lilinisin. Kasi kapag naghahari yung pride natin, mahirap kumilos ang banal na espiritu doon. Ngunit ang Panginoon, nangako siya kapag willing tayong magpakorek sa lahat ng bagay, at handa siyang papasok sa puso natin, at doon natin marirealize ang kagalakan at kasiyahan kung gaano kaimportante na may Diyos sa iyong buhay. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa mas atin pang maunawaan ng maigi ang patungkol sa pagsasalita, dahil ito po yung gagamitin ng Panginoon para sa katapusan ng kanyang gawain. Dahil ang pagsasalita, ito po'y kahalagahan sa ating mundo. Kailangan natin i-edukar ang ating mga sarili, paano magsalita sa wasto, paano magsalita ng tama, at ano yung magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Dahil ito yung pinakamahalagang sangay na dapat mapanatili at ma-develop sa ating buhay. Dahil sa ating pagsasalita, naluluwalhati natin ang Panginoon. Sa ating mga pagsasalita, tayo ay nananalangin, ating kinakausap ang Panginoon dito. Kaya nawa, sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon, mas maunawaan pa natin, mas makita pa natin si Kristo na siyang nagligtas sa atin. At gamitin natin ang lahat ng pagpapala niya para sa kanyang kaluwalhatian. Muli, I am your speaker for this day, Sister Daniela. Thank you po sa panood at God bless po sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my faith, wiped the tears from my eyes.
with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still